Happy Holidays po sa inyong lahat. At dahil ngayon ay panahon ng pamimili at bigayan ng regalo, pag-uusapan natin sa episode na ito ang mga online scams na lumilitaw lalo na during the holiday season. Ito po ang ating paalaala at pamasko sa ating mga consumers. Hello everybody and welcome to my channel, Empowered by Nano. Kagaya po na nakasaad sa ating titulo, hindi natin dapat maliitin ang mga online scam dahil pag ito ay ating binaliwala ay baka tayo ang susunod na mabiktima. Mga sophisticated na po ang mga scammers ngayon. Kaya kahit mga maingat na ang mga tao ay kanilang nabibiktima pa rin. Kaya doble ingat po tayo. Ano-ano nga ho ba ang mga modus operandi ng mga online scammers na ito? Una po rito ay ang tinatawag na phishing email attack. Ito ay isang uri ng scam kung saan sinusubukan ng umaatake na linlangin ang mga individual sa pagbabahagi ng sensitibong online na importante. Kadalasan ito ay natatanggap bilang isang email mula sa isang kaibigan na may mensaheng nakasulat katulad ng, "Hey, I saw you on this video." Sa pag-aakalang isa itong feature na balita na nauugnay sa inyong trabaho, ay maaring maengganyo kayo na agad na i-click ang link. Maswerte kayo kung may alerto kayong matatanggap mula sa isang website blocker na magsasabi na ang natanggap ninyong email ay mula sa isang malicious site. Save by the bell kayo. Tandaan lamang na ingatan na huwag makuha ng scammer ang inyong password. Pangalawa ay ang fake websites. Ang mga manloloko ay gumagawa ng mga peke at kamukhang mga website na may napakahusay na mga deal at offers ng mga sikat na item upang linglangin ang kanilang mga biktima sa pagpapadala ng bayad o pagbabahagi ng kanilang detalye ng credit card at personal na impormasyon. Palaging tiyakin na ikaw ay nasa opisyal na website ng isang retailer at hindi sa isang spoof URL or Uniform Resource Locator. Ang pangatlo ay ang fake offers sa Facebook group chats. Ang kwentong ito ay tunay na pangyayari. Isang user ang nagpost ng isang mapang-akit na alok ng sariwang seafood sa mas mababang presyo na sinasabing ito ay direktang galing sa mga komunidad ng mga mangingisda sa Batangas. Ilang araw matapos mag-order ang ilang tao na nagbabayad para sa kanila sa pamamagitan ng GCash, hindi na tumugon ang user at na-deactivate ang kanyang profile sa Facebook. Sila ay nadaya at naloko. Dapat ay inireklamo nila ito sa police station, pero dahil sa ayaw ng maabala ay hindi na nila ito ginawa. Pang-apat ay spoof delivery notification text and emails. Nagpapadala ang mga scammer ng mga peking delivery notifications sa pamamagitan ng text or email na naglalaman ng link sa isang peking website. Kapag naipasok mo na ang inyong personal na impormasyon, magagamit ito ng mga scammer para nakawin ang inyong pagkakailanlan or identity theft. Ikalima ay ang fraudulent charities and fundraising campaigns. Ang mga scammer ay gumagawa ng mga peking charity at fundraising campaign na idinisensyo para nakawin ang iyong pera. Palaging i-verify ang pagiging lehitimo ng isang kawanggawa bago mag-donate. Ang pang-anim ay ang grandparent scams and elderly fraud. Ang mga scammers ay tumatawag sa mga matatanda at nagpapanggap na apo nila na nangangailangan ng pera. Pagkatapos ay hiniling nila ang biktima na mag-write or mag-wire ng pera sa kanila. Ang ikapito ay ang popping scam. Ang mga scammer ay gumagawa ng mga peking website na nagbebenta ng mga tuta. Kapag binayaran mo ang tuta, mawawala ang scammer at hindi mo na matatanggap ang tuta. Kamakailan lamang
lamang ay naglabas ng tinatawag na 12 Scams of Christmas, ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng Department of Information and Communications Technology. Ito ay para ipaalala sa publiko na mag-ingat sa talamak na online scams habang papalapit ang Kapaskuhan. Ito ang mga online scams na kasama ng kanilang listahan. 1. Fake shipping or delivery notification. 2. Fake online charity scam. 3. Fake shopping websites. 4. Fake online sellers. 5. Free trial scam. 6. Fake Christmas gift card scam. 7. Tech support scam. 8. Crypto investment scam. 9. Fake friend relative scam. 10. Dating scam. 11. Foreign exchange investment. At 12. Loan scam. Iniulat kamakailan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group na noong 2023 lamang tinatayang 155 million na ang nawala sa mga Pilipino sa online scam. Ang nakababahala na numerong ito ay malamang na kumakatawan sa isang bahagi lamang ng mga aktwal na pagkalugi dahil sa madalas ay hindi na i-report ang mga krimeng ito. Para sa maraming mga online users, maaring madaling i-dismiss at huwag pansinin ang mga statistikang ito dahil sa ang nasa isip nila ay hindi naman ito mangyayari sa akin. Ngunit dapat natandaan na ang pakiramdam sa pagiging invincible or hindi magiging biktima at ang pagsasawalang bahala sa mga scams ay saktong umaayon sa mga diskarte ng mga scammers. Paalaala lamang na maging watchful or mapagmantsyag tayo. Yan po panglilinlang at pagsasamantala sa inyong kahinaan o tiyempuhan and take advantage when your guards are down and mismong business at expertise ng mga scammers. Ang mga nabanggit dito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mas marami pang mga scam na umiiral sa panahon ng Pasko. Palaging maging mapagbantay at tandaan na i-verify ang pagiging lehitimo ng anumang website o kawanggawa o charities bago ibahagi ang inyong personal na impormasyon o mag-donate ng pera. Manatiling ligtas. Panoorin niyo po ang video ito na tungkol sa mga dapat tandaan para makaiwas sa online shopping scam. Salamat! So as to the complaints, marami-rami rin po ang mga complaints na nare-receive natin, especially yung sa mga deceptive sale. Yung nagsasabi si seller na let's say they are selling one product, pero ang pagdating po sa buyer, iba na po yung produkto na nakakarating. Meron din po tayong complaint regarding mga items na dumarating na defective. So, nahihirapan po si buyer mag-return or mag-exchange or makakuha ng refund dun sa item. Mga ganun po yung mga complaints na nare-receive natin sa DTI. Yung mga sinasabi niyong deceptive sale at defective, pag mga ganyan po, ano po ba yung karapatan ng isang consumer para mapalitan yan or ma-refund? Okay. Ma'am, kapag po defective yung item, klaro po na pwedeng si buyer ay mag-request ng return of the item and refund in full of the amount na binayad ng buyer. Pwede rin pong humingi si buyer ng replacement ng item and pwede rin po si buyer humingi, mag-demand na i-repair ni seller yung item na na-receive niya. So, tatlo po yan yung options. Yung option ay nasa buyer. Okay. Pero ma'am, aside from halimbawa when you say defective, deceptive, ano ba ibig sabihin? Kasi baka mamaya sabihin nung nagbebenta, nakita nyo naman parang yan yung nasa picture. Pero ikaw, consumer, iba yung quality . Parang ano ba yung paraan or pamantayan para masabi mo na pwedeng i-refund or palitan ito? Okay. Pag sinabi pong deceptive, ibig sabihin nun, yung buyer ay naengganyong bumili ng item base sa sinabi ni seller na ganito yung item. Meron siyang description na ipinakita. Tapos, pagdating ng item kay buyer, iba yung natanggap niyang item. Yun ay sinasabing deceptive. Niloko ka nung seller. Ngayon, yung sinasabi naman nating defective item, meron kang binili na item, dumating sa'yo exactly kung ano man yung in-order mo na item, pero may sira. Hindi mo siya magamit for the purpose na binili mo siya. In both scenarios po, pwede pong i-demand ni buyer na mapalitan yung item, ma-repair yung item,
or ibalik niya yung item at makuha yung pera niya ulit. Pinag-uusapan nga natin itong mga parami pa rin na online scam lalo ngayong holiday shopping. Asik, yung isa pang karaniwang nakikita ko naman, yung mga nagbebenta ng sasabihin nila original pero fake pala or iba-iba yung minsan sabihin class A tapos meron pang OEM. Pagdating po sa mga ganyan, ano po ba ang patakaran? Pwede po bang magbenta ng fake or dapat sabihin nila na parang imitation or fake item ito? Paano po ba? Okay. Mm-mm. Ang rule dyan, ma'am, kapag yung item ay, marami tayo ngayon yung mga class A, no? As long as sinabi ni seller kay buyer na yun yung produkto niya, class A or OEM, hindi po siya matuturing na isang deceptive sale. Kasi sinabi naman ni seller kay buyer na OEM nga ang produkto. Pero po, ang liability dahil hindi siya original product, doon po sa may-ari nung intellectual property na yon, siya po dapat ang mag-file ng claim doon sa pagbebenta ng fake na item kung saan naman po nanggaling yung item. Pero between the seller and the buyer na nagsabi naman na OEM or Class A yung produkto niya, hindi po siya matuturing na deceptive sale. Pero okay. ma'am, iba na po ang kwento kapag sinabi ni seller na original, guaranteed authentic, pero yun pala fake yung Peke, product. oo. In that case, that is a deceptive sale. Pwede po tayong mag-return, replace, yung mga ganun po. In addition to that, kasi nga po deceptive sale, maaari po siyang kasuhan sa DTI under the Consumer Act, and the seller may be held liable for up to 300,000. Meron po tayong mga penalty for that. Okay. Yung isa pa po, Asek, yung paghingi naman ng resibo, ano po ba dapat ang patakaran dito? Or dapat yung mga mismong seller may resibo rin po ba sila? Opo, actually, yung sa resibo po, that's BIR po, that evidences their BIR registration as a seller. Required po talaga yung pagbibigay ng resibo kasi as a buyer, kailangan po yun as a proof of transaction. Ngayon, ma'am, kung cashless po ang payment, halimbawa GCash tayo nagbayad or bank transfer, ang evidence of the transaction will be the screenshot or kahit anong resibo or email confirmation na nai-transfer natin yung funds sa seller. Para po sa DTI, yung ganun pong ebidensya, sapat na para makasuhan yung seller kung may reklamo man tayo dun sa transaction natin. Any proof of transaction will do. Okay. Ma'am, yan na pong sinabi nyo na kung in case gusto kasuhan or ireklamo, ano po yung proseso dyan sa DTI? Paano po sila magfa-file ng complaints? Isa lang pong email ang kailangan tandaan, yung consumercare@dti.gov.ph. Ang mangyayari po niyan, mag-i-email po sila sa consumercare@dti.gov.ph. Kami naman po sasagot. Kung kulang po yung detalye na binigay nila, they will be asked to provide their details, and then magkakaroon po ng mediation. Ipapatawag po natin si seller at si buyer. Ang mediation po ay online lang po yan. So in less than a week, sana po ma-schedule na yung online mediation. Kung nagkaayos na, let's say nakuha na po ni buyer yung refund niya or nakuha na niya yung replacement, tapos na po. Kung hindi po siya nagkaayos, hindi po nagkaroon ng settlement, it will proceed to adjudication, and then magkakasubmitan po ng mga position paper, and then magdedesisyon po ang adjudication division po ng DTI. Huli na lang po, Asek, paalala na lang po sa ating mga kababayan, tips, and then yung reminders para makaiwas po sa mga online selling scam. Okay. We would like to remind po ang ating mga consumer na marami po ngayon yung mga sinasabi nilang online shopping scam or any kind of mga selling scam. Top po ang Philippines dyan, at saka ang sinasabi po dun sa report na alam naman po ng mga Filipino kung nabubudol sila or nasa scam. Pero ang problema, masyado silang mabilis mag-reply or to give in to the demands of the scammer. So, ang reminder po natin is to be cautious and to always pay attention to the details in the website, kung ano po yung binibili natin, yung mga terms and conditions of the sale, and then also to check
kung merong resibo, yung na binibigay si seller, i-check natin kung lehitimo at rehistrado at trusted seller yung pinagbibila natin. Kapag nag-shop tayo online, you verify trusted websites. Usually, ma'am, yung connection, meron po siyang sign na parang lock Yes, to ensure that it's a secure and encrypted connection. Avoid using public Wi-Fi when transacting. Do not give your personal details. Marami po talagang kailangan alalahanin, but that's the top. And kung may Okay. reklamo, pwede po yan ireklamo sa amin sa DTI. Okay. Finally, ma'am, pwede ko lang po ba i-plug? Kasi napirmahan po last week, December 5, yung Internet Transactions Act. So under this law, magkakaroon po ng mas malakas na consumer protection for online shoppers. Kasi marami pong features yung act, pwede po natin pag-usapan at another time. Okay. But basically, this protects our consumers from scammers and even yung ini-establish natin yung pananagutan ng online sellers and yung mga marketplace po natin. Okay, that's good to know. Maraming pong salamat sa ibinahagi niyong impormasyon si Consumer Protection Group Trade Assistant Secretary Amanda Nograles. At muli ay maligayang Pasko at manigong bagong taon sa lahat. Salamat sa inyo pagtangkilik sa aking mga video sa taong 2023. Nawa ay patuloy tayong magsama-sama sa marami pang Pasko at taon na darating. Until next time, ito po si Nano ang nagsasabing, keep educating yourself and be empowered. Bye! Salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutan, mag-subscribe, like, and share. Follow us on our Facebook pages.